Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na naman kasaysayan ang ating ihahandog sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupugutan ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Romeo dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Romeo. Lumihan po ako sa inyong programa. Nais ko po maisatula sa radyo ang karanasan ko sa pag-ibig. Mahirap lang po ang aming buhay. Kaya nag-exam ako para sa scholarship at natapos naman ako. Kaya nakapag-aral ako sa kolehiyo. Ganito ko po sisimulan ang lahat. Paano ba ito, anak? Hindi ka makakain ng almusal dahil hindi ako kumita ng pera kahapon dahil naghanap ako ng mauutangan para sa gamot ng inay mo. Ay, ganun ba, tay? Hindi na mahalin, tay. Baka sakali na may magbigyan ng merienda sa mga ginagawan ko ng assignment nila. Mabuti naman kung may kaibigan ka na gustong tumulong sa iyo. Ang hirap ng hanap buhay ngayon. Kulang ang kinikita ko sa ating pamumuhay. Pasensya muna kayo, Taya. Hindi ko muna kayo matutulungan dahil nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Kailangan ko sing makapagtapos at mag-aaral ng buti para manatili yung scholarship ko. Huwag kang mag-alala, anak. Alam ko na may pangarap ka sa buhay at kaya nagsisikap sa iyong pag-aaral. Hayaan mo, ako muna ang bahala sa ating pamumuhay. Salamat po, Tay. Kailangan na makatapos po ko para madali akong makapaghanap ng trabaho kung sakaling makapagtapos ako ng kolehiyo. Ay, oo, anak. Sana walang makasagabal sa iyong pag-aaral. Huwag ka munang manligaw para hindi masira ang pag-aaral mo. Opo, Itay. Gagawin ko pong lahat para makaiwas pa ako sa mga babaeng yan. Gwapo ng lalaki yun, pero parang kulang yata sa pangangatawan. Nakikita ko siya palagi na may tinuturuan na estudyante. Matalino siya. Sana mapansin niya ako. Pero parang umiiwas. Ang mabuti pa siguro, subukan kong lapitan siya. Hi! Wow, ang ganda naman ng babaeng ito. Nakangiti pa. Pwede bang umupo dito sa tabi mo? Ha? Kuwan, pwede naman. Sige, upo ka lang. Salamat. Sandali. Ito. Kain tayo ng tinapay. Sige, salamat na lang. Sige na, tanggapin mo na. Kaya nga lumapit ako sa iyo para bigyan kita ng tinapay at may kasama akong kakain. Sige na, huwag mo na akong pahiyain. Ito. Sige. Salamat ha. Oo nga pala. Ako si Christy. Ikaw, anong pangalan mo? Gusto kitang maging kaibigan. Dahil sa tingin ko, mabait ka. Pwede ba? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to
Iha, may kailangan ka ba at lumapit ka sa akin? Sabihin mo agad, Iha, dahil nagmamadali ako. Ay, opo, Mami. May project po kami at kailangan kong bilhin. Kaya pwede ba? Bigyan ninyo ako ng pambili? Oo naman, Iha. Basta para sa kailangan mo sa iyong pag-aaral, bibigyan kita. Basta ipangako mo na huwag mo munang atupagin ang pagkikipagligawan para makatapos ka ng iyong kurso. Opo, Mami. Gagawin ko po ang iyong mga bilin sa akin dahil iniisip ninyo ang aking kapakanan. Siyempre, ako lang ang iyong mami, ang kasama mo. Wala na ang daddy mo. At hindi ko alam kung kailan din ang oras ko para kunin ng Diyos ang hiram kong buhay. Kaya habang nandito ako, ang gusto ko ay mabigyan kita ng magandang kinabukasan. Mami, alam ko na mahaba pa ang buhay ninyo dahil marami kayong natutulungan na kapuspalad. Hindi kayo maramot sa inyong kapwa. Kaya wag po kayong magsalita ng ganyan dahil natatakot po ako na iwanan ninyo, no? Iha, sinasabi ko lang para handa ka anuman ang mangyari sa akin. At alam mo ang iyong gagawin pag wala na ako. Tama na po yan, Mami. Ang mabuti pa ay ibigay na ninyo ang hinihingi ko para makabit na ako bago ako umuwi dito at maaga kong ipasa ang project ko. Okay na, Mami, please? Oh, sige, Iha. Ito, Iha. Paano ba ito? Wala akong barya. Idagdag mo na lang sa budget mo, ha, at mag-aral kang mabuti. Parang hindi pumapasok sa isip ko yung pag-review ko. Ano naman ba ito? Laging nasa isip ko ang Christy na yun. Sabagay, nakakatuwa sang kausap. Parang may nararamdaman ako sa kanya. Pero hindi kayo siya magalit kung sakaling magtapat ako sa kanya ng pag-ibig. Romeo, anak, tama na yung pag-aaral mo. Ay, huwag ka namang magpuyat masyado dahil masama sa katawan yan. Oo, Itay. Hindi ba kayo natutulog pala? Hindi pa, anak, dahil nasikaso ko pa ang inay mo. Dahil umatake na naman ang sakit niya. Kaya naprosahan ko siya ng langis sa likod niya. Itay, may awa ang Diyos. At kapag nakatapos pa ako sa aking pag-aaral, gusto ko ipagamot si inay. Kahit ako, anak, gusto ko siyang ipagamot. Kaya lang wala akong magawa. Napakahirap ng buhay. Kaya puro dahon-dahon ng halaman ang inilalaga ko at ipinapainom sa kanya. Mas maganda siguro, Tay, kung mapacheck up natin si inay sa doktor para marisado ng tamang gamot kung ano yung sakit niya. Sana nga, anak. Kailangan na may tutulong para maipagamot sa doktor ang inay mo. Sige po, Tay. Matulog na ho kayo. Dahil maaga niyo akong ihatid bukas sa pinapasukan ko. Oo, anak. Sige, matulog na tayo. Buti na lang. At naniwala si Mami sa sinabi ko na may project kami. At may sukli pa siya. Pero ang sabi sa akin ni Mami ko, ay sa akin na lang. Kaya may pang-blowout ako doon sa aking crush.
Asan na kaya yun? Doon siya laging pinupunta ng mga nagpapagawa ng mga assignment nila eh. At pang merienda lang ay binibigay sa kanya. Kawawa naman. Kailangan na maging kaibigan ko para matulungan ko siya sa kanyang pangangailangan. Ha? Teka, siya yun. Kararating lang. Kailangan na ako ang mauna na kumausap sa kanya. Kaya lalapitan ko siya kaagad. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Pwede ba kitang maistorbo sandali sa iyong pagbabasa ng leksyon? May nais akong ipagawa sa iyo. Oo naman. Basta makakatulong sa iyong pag-aaral, gagawin ko. Sino bang nagsabi na pwede kong gumawa ng mga assignment? Yung kaibigan ko, nagpaturo raw sa iyo dahil ang husay mo raw sa subject na yun. Ako pala si Joy. Ikaw, pwede bang malaman ang pangalan mo? Gusto kong maging matalik tayong magkaibigan. Kung gusto mo, bakit hindi? Sino naman ako para tumanggi sa isang magandang dalaga? Ako naman pala si Romeo. Alam mo, Romeo, masaya ako at nakausap na kita. Hindi ka pala suplado. Kaya kanina, naiya pa sana akong lumapit sa iyo eh. Hindi naman ko namimili ng magiging kaibigan eh. Kung sino may gusto sa akin, di okay lang. Pero hindi ako pwede sa mga outing na yan dahil tinutulungan ko yung itay ko sa paghanap buhay. Para may pambili man lang ng pagkain namin o kaya gamot ni inay. Ganun ba? Ang sipag mo pala. At isa kang mabuting anak dahil naawa ka sa mga magulang mo at tumutulong ka pa sa kanila. Siyempre naman. Nagsakripisyo sila na mapalaki nila ako. Hindi nila ako pinabayaan kahit na anong hirap ng buhay. Kaya ngayon, kaya ko silang tulungan. Dapat lang naman siguro na tumpasan kong ginawa nila para sa akin. Romeo, may nakita kong kausap mo kanina. Kaya hindi mo na ako lumapit. Baka makaistorbo ako sa inyo. Sino ba siya? Yung ba? Nagpatulong sa isang subject niya. Dahil hindi raw niya maintindihan yung leksyon nila. Akala ko kasi girlfriend mo. Kasi ang lapit-lapit niyo sa isa't isa. Wala yung Christy. Parang kaibigan yung turing ko sa kanya. Tsaka may kaya sila sa buhay, no? Nakakaya naman siguro na manligaw ako sa kanya. At isa pa, importante sa akin ang makapagtapos ng pag-aaral para maiyahan ko naman sa kahirapan yung mga magulang ko. Mabuti naman kung ang iniisip mo ay yung hirap ng iyong mga magulang. Kailangan nila kasi ang suporta mo. Kaya kailangan na makapagtapos ka yung pag-aaral. Ganon din ako. Alam mo, Christy, may pangarap ako sa buhay na dapat kong tuparin.
Saan kaya ako kukuha ng pambili ng gamot ni Tinay? Wala akong kinita. Dahil naunaan nila ako doon sa basurahan na pinagkukunan namin ng mga plastik at bakal. Ang dami ko nang nautangan. Hindi na ako makakalapit sa kanya. Wawa naman ang asawa ko na nagtitiis ng hirap sa sakit niya. Pero wala akong magawa. Tay, bakit tila malungkot kayo? May problema po ba? Sabihin niyo naman sa akin na baka makatulong po ako sa inyo. Kuwan anak, wala nang gamot ang inay mo. Dumadaing na naman sa kirot na nararamdaman niya. Wala akong pambili. Baka pwede kang dumiskarte, anak. Wala ko, tay. May naipon po akong konti. Pero kailangan kasi nila yung gamot Kaya ibibigay ko po lang sa inyo para makabili na kayong gamot ni inay. Sandali ho. Ito po tayo. Bumili muna kayo ng gamot ni inay para guminhawa naman ang pakiramdam nila. Salamat, anak. Alam ko na nagtitipid ka para may bili ka ng mga kailangan mo sa mga projects mo sa school. Hayaan niyo muna yan, tay. Siguro naman may kikitain pa rin ako sa mga tinuturuan ko para sa mga assignments nila. Ganun ba, anak? Sana lagi kang pagpalain ng Diyos sa ginagawa mong kabutihan sa amin at sa iyong kapwa-tao. Tay, hindi pa ako naghihintay ng kapalit ng anumang tulong ko sa kanila. Kundi sana, makatagpa ko ng mapagkakakitaan para sa ating pangangailangan, itay. Mami, saan ba kayo pupunta? At nandun sa may tira sa mga kumari mo at amigan ninyo. May kapuspalad na may sakit, iha. Kailangan niya ang perang pangsuporta sa kanyang pagpapagamot. Mami, ang dami ninyong tinutulungan. Saan ba kayo kumukuha ng pondo para masuportahan kahit lahat ng mga humingi ng tulong sa inyo? May itinatag kami na foundation at maraming nagbibigay ng tulong sa amin dahil totoo ang ginagawa namin na pagtulong sa mga nangangailangan. Ganun ba, Mami? Sa mga mahirap ang buhay na scholar. Kasi may kilala ko, Mami. Mahirap ang buhay, kaya naghahanap buhay pag may oras para may magastos sa pamasahe at iba pang kailangan niya. Di sabihin mo na lumapit sa amin para matulungan namin siya at di na mahirapan na kumita ng pera at mapagtuunan ng panahon ang kanyang pag-aaral. Opo, Mami. Kakausapin ko siya para matulungan ang inyong foundation. Ang matyagang mag-aaral na estudyante ay dapat lang natulungan ninyo. Oo, iha. Siya nga pala. Aalis na ako. O teka, may allowance ka pa ba? Sabihin mo kung wala na para mabigyan kita. Busog ako sa kinain ko. Paano? Hindi na kasi ako nag-almusal. Kaya ginutom ako tuloy. Nabasog mo ako. Kinain ko dito sa kantina nga. Kaya yung naipon ko, babayad ko muna sa kinain ko ngayon. Hindi bale. Para naman sa kinain ko yun Kesa naman magkasakit ako kapag hindi ako kumain. Babayaran ko na lang yung in-order ko.
wala na pa yung pera ko. Naibigay ko na pala kay Itay kanina para pambili ng gamot ni Inay. Nako, nakakaya naman dito. Kung wala akong may bayad, ano kayang gagawin ko ngayon? Ano? Hi, Romeo. Wag ka nang mag-alala. Wag mo nang bayaran. Dahil tapos ko nang binayaran ang kinain mo. Joy? Ikaw patuloy lang nagbayad. Nakakaya naman tuloy sa'yo. Okay na. Magkaibigan naman tayo eh. Kaya dapat lang na magtulungan. Sa gipit na kalagayan, diba? Nakita ko kasi na nagulat ka dahil walang pera ang pitaka mo. Kaya pumunta ako sa kahera at binayaran ko. Kaya halika. Doon na tayo sa study shed at turuan mo ko sa aking assignment. Okay ba, Romeo? Oo. Sige na nga. Para makabayad naman ako ng konti sa utang na loob ko sa'yo dahil sa sinagip mo ako dito. Sa kahihiyan ko. Pag wala akong ibabayad sa kinain ko, talaga nakakahiya. Naku, salamat naman at nasolve yung problema kong malaki sana. Teka, Romeo. Lingon ka ng lingon. May iba ka bang hinahanap? Teka. May itatanong ako sa'yo. Minsan, may nakita kong kasabay mong lumabas dito sa campus. Sino yun? Nobya mo ba siya? Ha, Romeo? Nobya mo yun? Ano kaya ang ibig sabihin sa pagtatanong na yun ni Joy kay Romeo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Romeo dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.